So ngayon ay kumalma na nga ho ang mundo ng basketball kung saan kanina nga lang ay gumimbal ang Luka to Lakers at Anthony Davis to Dallas Mavericks. At heto sa ngayon mga idol ang mga detalye sa mga nangyaring pag-trade ng dalawang kupunan kanina. Actually kasamang Utah Jazz mga idol, tatlo sila. Ayon sa impormasyon, ang Dallas Mavericks ay nag-aalangan na kay Luka. Hindi na ito yung kanilang gusto na mangyari mga idol sapagkat tumataba na raw itong si Luka. Nasa 270 pounds na o sa kilogram ay nasa 122. Ayon pa sa impormasyon, sila ay nag-aalangan na ito'y bigyan ng Supermax deal kung saan parang wala ito sa kondisyon. Sa madaling salita, dahil sa kanyang pangatawan, posibleng maging prone siya sa injury mga idol na hindi naman talaga maganda sa kanilang negosyo. Dumagdag pa dyan yung kanyang kakulangan sa depensa. Ayon pa nga sa general manager ng Dallas Mavericks, I think defense can win championship. Kabilang si Luka sa mga rason kung bakit nakapunta sa NBA Finals ang Dallas Mavericks mga idol. So balit ngayon, hindi rin naman natin masisisi ang kanilang front office kung saan sila ay naghahanap ng malaking pagbabago. Magaling din naman dumepensa si Anthony Davis at sa ngayon kung healthy lang siya, aba di kalibreng numero naman ang kanyang maibibigay sa kanyang kupunan. Maliban dyan sa tumatandang si LeBron James mga idol na hindi naman maiiwasan na ito'y magre-retiro na, itong si Luka na ang papalit sa kanyang posisyon bilang kanilang franchise player kung darating man ang araw na yon. So definitely, maganda rin itong pinaplano ng Los Angeles Lakers dahil nga si Anthony Davis ay tumatanda na, si LeBron ay magre-retiro na. So definitely, itong si Luka talaga ang magiging muka ng kanilang prangkisa sa susunod pang mga dekada. Sa kabilang banda, natanggap naman ng Utah Jazz si Jalen Hood-Schifino at 2 second round picks. Para makuha yan, nagbigay lang naman ng $55,000 ang Jazz sa Lakers at sa Mavericks. Bale, kung sa atin yan sa Philippine money ay nasa 3 million pesos. Para sa Dallas Mavericks naman, aba magandang balita kaagad ang sinabi ni Anthony Davis doon sa kanila sapagkat gusto niyang i-waive ang kanyang trade kicker o kanyang bonus na natanggap sa trade mga idol para makahanap pa ng ibang manlalaro ang Dallas Mavericks para tumulong sa kanilang magkampiyon. Para sa kalaman ng lahat, ang trade kicker ay parang bonus na siyang ibinibigay ng isang kupunan kung siya ay iti-trade nito sa iba. Halimbawa, ang Lakers magbibigay ng bonus kay Anthony Davis. Pero sa puntong ito mga idol kay Davis, mukhang ang Dallas Mavericks ang nagbigay ng bonus sa kanya. Kaya kung mapapansin nyo, kanyang ini-waive ang kanyang bonus para magkaroon ng pondo ang Dallas Mavericks na makabingwit pa ng ibang manlalaro. Ayon sa impormasyon, sa desisyon na ginawa ni Anthony Davis, nasa ibaba na, nakasave ng at least $600,000 ang Dallas Mavericks sa kanyang ginawa.